Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. So, Holy Week po ngayon. So, medyo may time tayo makagawa ng ng video para sa ating mga kababayan. So, bago ako magsimula, binabati ko muna lahat ng teacher sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Tapos nyo na po ba yung RPMS nyo? O IPCRF? Alam mo kung nababasa ko sa lahat ng mga social media natin. Lalo na sa mga natin sa DepEd. Taga DepEd ako, puro ang laman RPMS sa IPCRF. So mukhang madugong labanan yan. Pero anyway, hindi naman po 'yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Office 365. Kayo po ba may Office 365 na? Meron na po ba kayong account sa Microsoft? So marami nagtatanong sa atin, kaninang umaga nga may nagtanong ang kasama natin sa trabaho, o katulad nating ITO, si Sir Fritz, tinanong niya sa atin. So ano ba yung tinanong niya? Tinatanong niya sa akin kasi may conflict daw. Ito, kung mababasa nyo, ito yung sa screen. Sandali change lang tayo, change window lang tayo guys. Sorry hindi ako nakapag So yan, kung mapapansin nyo, higit na lang natin ito. Kung mapapansin nyo, ito yung question niya sa akin. So may nabasa kasi siya na may nagpost daw sa teacherph.com. So ito, marami nag-worry tungkol siya siguro kasi meron kasing nilabas na memo ang Department of Education tungkol sa consolidation guys, tungkol sa consolidation ng mga DepEd email natin. Tapos gagawan nila yun ng account ng Office 365. So ang nangyari niyan kasi after na nilabas yung memo, may naglabas din ng may lumabas na link from Microsoft website na mass enrollment. Basta meron ka lang DepEd email, pwede kang mag-register diyon. Para makita nyo, pakita ko sa inyo ginawa ko na ng link kasi yon sa check natin para hindi na ako mag-type. Ito, yan. Ito yung tinatanong ni kanina ni Sir Fritz na kung mapapansin nyo, siya yung nag-email sa akin kanina. Ito yung tinatanong niya. Ang sabi niya sa akin, if they create their online Office 365 using their DepEd email, what will happen to the validation process? We're doing now, kasi nga nabanggit ko sa inyo, may validation kaming ginawa before, pero mga last month pa siguro yon. And tama siya, memorandized nga yung process na yon. So kaya medyo nagkaka-conflict. So actually sinabi ko naman sa kanya, hindi naman talaga nag-conflict yon guys, kasi ito ang although rito okay lang, lahat tayo dito free, basta may deped.gov.ph account ka, pwede ka na mag-register dyan. Kaya nga lang, ang makukuha mo lang dyan ay E1 license, kasi may mga licensing ang Office 365 for education. Para maintindihan natin yan, check natin dito. Then split lang natin sandali lang, mag-open lang ako ng isa para change screen tayo. Lagi ko nakakalimutan mag-change screen guys, sorry. So iayos lang natin, sandali lang. Yan, iayos ko rin to. Yan, ito. Okay. So sabi ko nga, ito yung guys. Ito yung nakalist dito. Pag nag-register ka sa site na to,
ito yung benefit mo na makukuha mo. Explain mamaya o later, gagawa din ako ng video siguro dito paano mag-register dito. Pero ngayon, explain ko muna sa inyo ano ba yung pagkakaiba nitong mass registration kaysa doon sa ibibigay ng DepEd. So, sabi ko nga, ito yung benefit natin, A1, Office 365 A1. So, maraming salamat nga pala kay Mortal at na-correct niya ako. Medyo nalito na ako kasi meron kasing dalawang license si DepEd si Microsoft. Isang education or academic license saka isang enterprise. A1 saka E1. A1 is for academic and E1 is for enterprise. So, ito. So, Office 365 A1. A1 means ito academic license. So, pag sinabing A1, napansin nyo rito yung Outlook. Kung check natin dito, ito, yung Outlook, MS Word, Excel, PowerPoint, saka OneNote. Maliban sa OneNote is, lang yan guys, online. Ito, maliwanag naman nakalagay dyan, online only. So, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng i-download sa PC mo. Yun ang benefit pag nag-register ka dito. So, check naman natin, Then, later on, kung nag-register ka dito, sa link na to, magkakaroon ka rin naman ng sinasabi nating A3 license. Ano ba yung A3 license? Ito naman yung tinatawag na A3 license, guys. Parehas lang sila. Sabi ko nga dito, all features of A1 Plus, access to Office desktop application, and additional management and security tools. May added siya. May added features siya. Sabi ko nga dito, may online kang Word, Excel, lahat yan. Meron ding publisher, saka access. Kaya nga lang PC. Dito sa A3, pwede mong i-download ang Office 365 application for desktop. Pwede. Dito sa A1, hindi mo siya pwedeng i-download. Desktop lang siya. Yun ang pagkakaiba nila. So, maliban dyan, meron din siyang services. Kung titingnan mo, kung isa-isahin natin, ito yung free, ito yung ibibigay sa iyo ni DepEd later on. So, inaayos pa lang nila. Pero kami mga ITO, naka A3 na kami. Pero ikaw, tayo mga teachers natin, kung naiinip na kayo, pwede na rin kayong mag-register dito. Pero ang makukuha nyo lang na license for a while is online. Pero marami na ring benefit yun. Sinasabi ko sa inyo, napakaganda na yun. So, isa-isahin natin to. Meron siyang Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype, Teams. Itong Teams, guys, napakaganda niyan. Sway, napakaganda rin yan. Then, Google tuloy, So, ito yung version ng Forms ni Microsoft. Para siyang, paano ko ba sabihin to? Para siyang Google Forms with a twist. Kasi medyo maganda siya. Stream, ito yung streaming, parang YouTube. Pero within the organization lang, pagkakaalam ko. Flow, Power Apps, and School Data Sync. Dito, anong pagkakaiba nila? May kulang siyang isa. Bookings, wala siya nito. Wala siya ng bookings. Hindi pa ako masyadong dyan. So, check natin later on kung ano ba yan. So, dito sa baba, guys, ito yung web version. Sabi nga niya dyan, web version lang yan. Pero dito, check natin to, Yan. Ito yung, ito yung libre. Yung nasa kaliwa ko, ito yung libre. Yung online, ito yun, guys, inuulit ko sa inyo, ito yun. So, meron siyang web version lang. Ito, meron siyang web version. Meron din siyang desktop version of Office on up to 5 PC and Mac. Or sabi niya, 'di ba? Or. So ibig sabihin niyan, install mo siya,
sa 5 PC mo, saka sa 5 Mac mo, sa 5 tablet, and phones. So, 15 yan guys. PC, Mac, tablet, and or smartphone. Pwede siya. So, check natin yung ibang pagkakaiba nila ng libre sa anong ulit ito? A3 ano? So, sinasabi niya rito, enterprise video service, creating, managing, sharing, okay lang yan. Pero yung email mo is 50 gig. Dito is, ang email is 100 gig. Tapos unlimited din, personal storage mo. Dito, unlimited din. Maximum number of user, unlimited. Dito rin, unlimited. Advanced email with archiving and legal hold. Dito, kasama rin yan. Dito, high quality ng video conferencing. Dito, HD lang. Pareha sila. Parehong HD. Host a meeting. So, yun. So, wala. Ang pagkakaiba lang nila is dito, downloadable. Pwede mong i-download ang Office 365. Dito, hindi mo siya pwedeng i-download. Sige, meron akong account Meron akong account pareho. So, para makita nyo yung pagkakaiba, check natin, ano. So, punta lang tayo sa office.com. Pareho din yan. Dito, go din tayo sa office.com. Ito, naka-register na ako. Dito, magano na yung isang account ko. I-ano natin dito. Para makita nyo na yung pagkakaiba nila. Sandali lang ha. So, ito yon. Check natin sa my account. Yan, my account. Yan. So, dito, may kita mo na kagad, guys. Ito yung A3. Ito yung free. May kita nyo rito, install status. Pwede ka lang, you can install Office up to 5 PC, pero wala, manage install, wala dyan. Pero dito, meron. Pag pinindot mo yan, install Office, may lalabas na ganyan. Close na rin natin. Install option, may ganyan din siya. Itong isa guys, napapansin nyo, wala siyang option na ganon. Kasi nga, free lang itong isa. Ito yung free. Itong chine-check natin ngayon. Ito yung free. So, wala siya, no? Then, check natin yung subscription. View subscription. Ito yung sinasabi ko, guys. Ito, Office 365 A1 for faculty. Kasi pag nag-register ka dito, kung mapapansin mo, tatanungin ka niyan kung teacher ka ba o estudyante ka. So, siyempre, pag tayo, ilalagay natin teacher tayo. So, ito yon. So, for faculty. Dito, ito yung ibibigay sa atin ni DepEd. A3 for faculty. Ito yung free ni Microsoft Academic yan. So, okay lang na mag-register ka dito. So, okay lang na mag-register ka dito dahil later on, bibigyan ka naman ni DepEd ng A3 account. So, later yon. Kung naiinip ka na nga, register ka na para magamit mo ng ibang benefit niya. So, ito yung pagkakaiba nila. So, check natin yung may install, no? May install. O, dito, halimbawa, dito, meron na akong isang install kasi in-install ko na yung Office 365 sa isang laptop ko. So, dito, wala pa. Isa nga pala, guys, halimbawa, di ba sabi, 5 lang yung account natin. Dito kasi 5 PC, 5 Mac, 5 tablet, or 5 smartphone. So, dito, halimbawa, 6 na. Pang-6, hindi ka na pwede mag-install, di ba? Kasi 5 lang ang sabi. So, ang gagawin mo, mamimili ka dito. Kung 5 na yan, 5 yung nakalagay dito, guys. Mamimili ka. So, i-deactivate mo lang siya. Pag deactivate, ito, dineactive. Ito kasi,
mayroon na akong isang install. Ibig sabihin, 4 na lang yung natitira ko. Kung gusto ko uling bawiin to, ang gagawin ko, i-deactivate ko lang to. Pag deactivate ko to, 5 na uli yung license ko. Ganun lang yun guys. So kung napuno mo na yan, 4 na yan, at may bago kang laptop, i-deactivate mo lang yung isa, then activate mo yung, install mo yung Office 365 sa kabila. So okay lang yun. So dito naman, wala. Pero pwede mo siyang i-install sa phone or tablet. iOS, Android, or Windows. Walang problema yon. Sa cellphone ko, naka-install din yon. Pa-check ko sa inyo, no? So, sa cellphone ko, guys, so kung mapapansin nyo, dito sa ano ko, ito, meron akong dito, kasi nga, pag, sabi ko nga, kami mga ITO, activated na yung ano namin, A3 license namin. So, ibig sabihin nun, pwede na kami mag-download. So, ikaw, guys, kung sakaling si teacher, nag-register na siya dito, automatic yun, pwede na siyang mag-download ng para sa smartphone na version ng Office. Halimbawa, itong Word na to, pwede na to, ilalagin lang niya. So, namatay ano? So, ilalagin lang niya to guys. So, meron na rin siyang Word, Excel, PowerPoint. So, napakalaking tulong na rin to guys. Lalo na sa mga teacher natin, lalo na sa mga ano natin, binuksan natin Excel, mag-input tayo ng mga grade. So ito, mga gamit natin to, pwede rin tayong mag-create ng Excel dito. Ayan, no? So halimbawa, meron tayong gagawin mo lang yung kahit yung wala ka pang A3, kung meron kang Office 2016, mag-login ka lang. Kasi kung meron kang Office 2016, guys, magla-login ka lang nun. Halimbawa, Excel. So check lang natin, no? Magla-login lang tayo dito, oh. Kasi ako naka-login ako. Ilalagin mo lang yan dyan. Then, ang gagawin mo, since libre naman yung libre yung cloud sa sa A3 license, di ba? Check natin kanina dito sa subscription mo. Libre yung OneDrive. Dito, libre yung OneDrive. Nabanggit natin kanina. Ang gagawin mo lang, isi-save mo lang yung Excel file mo sa OneDrive or sa Google Drive. Then pagdating sa Google Drive, i-share mo lang, then buksan mo. Bubuksan mo lang siya, no? So pagbukas mo, i-open mo lang. So halimbawa, tingin mo, hindi ka pa sanay gumamit ng OneDrive, pero magkakaroon tayo ng doon, another video tutorial doon. So halimbawa, siyempre, si teacher sanay pa gumamit ng ng Drive, Google Drive. So siyempre, halimbawa dito sa 2019, meron tayong Excel dito, hanapin lang natin ito. Excel, di ba? So, ang gagawin mo, i-download mo lang yan. Itong Excel, bawa itong na to. I-check mo lang yan, then i-download mo lang siya, guys. Yan, no? Pag na-download mo siya, may notification daw. Sabi na na-download na. Check lang natin dito. Ayun. Ito. Ang gagawin lang natin dyan, i-open lang natin to. Ito, oh. Nakita nyo to? Itong na to? Ayan, Excel ka agad yan. Bubuksan lang natin yan, guys. Then at the same time, bubukas na yan. Dito sa cellphone mo, bumukas na yung Excel. Diba? Kahit wala ka pang A3 license, dahil hindi pa binibigay ni DepEd, dahil inaayos pa nila, magagamit mo na. Kahit ka lang, napakalaking bagay na siya. Actually, magagamit mo na. Tingnan mo tong ko, guys. O, yan, no? Diba? Pwede mo nang i-edit yan. O, di ba? Halimbawa, ito, pwede nating edit yan, no? Napansin nyo? Na-edit natin. So, working na siya. Ito yung napakagandang ginawa ng ginawa ng ngayon, administration natin ngayon. Ito sa pinakamagandang ginawa nila. Itong bigyan tayo ng ng Office 365 account. Although, napakamaganda rin naman si Google, dahil matagal ko lang ginagamit si Google. Kung mapapansin nyo nga, guys, yung Google ko, since ito yung account ko sa DepEd 2015, pero yung luma ko meron akong 19 lang dun natagal ko na siyang gamit parang 2000 meron na akong dun may mga file na ako. Pero ang maganda nga, ang mahirap nga lang kasi minsan kay Google
yung spreadsheet niya, wala siyang desktop version. Usually, alam naman natin na halos lahat tayo gumagamit ng Microsoft Office. So, napakaganda nun. So, advantage sa atin yon. So, balik na tayo, no? So, ito ina-explain ko lang guys, ha. Wala akong pinapanigan. Actually, masaya ako at meron tayong Google at meron din tayong Microsoft. So, panalo tayo doon. So, yun nga sinasabi ko, no? So, halimbawa, yung class record mo nasa Excel. Kahit wala ka pang i-save mo lang yon sa Google Drive mo. Then, buksan mo sa cellphone mo. Then, i-sync mo lang yon. Kung wala kang internet, i-ano mo lang. Then, i-offline mo lang. Then, pag may internet ka na, saka mo ngayon i-update yung yung file mo. Di-updated na yon. Napakagandang mag-check ng attendance ng mga bata sa cellphone. Kasi, ang bilis lang eh. So, later on, i-discuss natin yan. Meron na rin tayong Word, PowerPoint. Isa pa sa napakaganda, itong Office Lens. At itong OneNote, guys, napakaganda ng OneNote. Another video tayo dyan, abangan nyo, no? So, check, ano na muna natin yan, no? So, balik tayo dun sa discussion natin kanina, no? Medyo, So, yun nga sinasabi ko, kahit ito nga, ay online lang, ang pagkakaiba lang niya dito sa account namin sa ngayon is A3 kami. Nada-download lang namin yung Office 365. Pero later on, magkakaroon din lahat ng teacher, baka lahat ng estudyante, magkakaroon din sila ng ng A3 account. So, napakaganda nun. So, ang tanong, pwede na ba kayong mag-enroll o mag-register dito? Yes, pwede na. Kasi nga, inilabas na to ng DepEd eh. Alam na ng DepEd to, aware na sila na meron dito. So, wag nyo lang hintayin para ma-enjoy nyo at hindi masayang yung pagod ni DepEd sa pag-roll out nito. Gumawa na po kayo ng account. Pwede na kayong gumawa ng account, mga teacher, pwede na. Then, install nyo na kaagad sa mga cellphone nyo, sa mga tablet nyo. Then later on, pagdating ng rollout natin, magkakaroon kayo ng katulad ng account namin na ganito, A3. Pag nagkaroon na kayo ng account na ganito, guys, pwede na kayong mag-download. Pero for now, dito muna tayo sa libre. Pero, napakaganda niyan. Sinasabi ko sa inyo. Mas appreciate ko ang Windows, ang Microsoft Office na online saka offline. Pero since meron nga silang version sa Android, pwede na tayong gumawa. Marami kasi, halimbawa, may bigla kang i-edit sa Word, sa Excel, PowerPoint. So, doon mo na siya mismo gagawin. Napakaganda nun. Sabi ko nga sa inyo, ito yung pinakamagandang ginawa ng DepEd sa atin eh. Nabinigyan nila tayo ng account na ganito. So, actually, marami na silang ginawa, pero ito ang isa sa ina-appreciate ko na ginawa nila. So kaya nagpapasalamat tayo kay Director Abram at saka kay Yusek Alain na sila nag-post nito. At hinihintay na lang natin yung rollout, yung nationwide rollout para lahat ng teacher natin mabigyan ng A3 account. Pero sabi ko nga, dahil open na, inuulit-ulit ko guys dahil open na to, pwede na kayong mag-register. Ito muna yung makukuha mo, pero napakaganda ng benefit yan. Kung i-maximize natin yan, napakaganda yan. Actually guys, tune in lang kayo, subscribe lang kayo sa akin, then click nyo yung bell. At siguro from time to time, gagawa tayo ng video tutorial. Paano nyo mamamaximize for a while yung Office 365 A1 account nyo habang wala pa. Tutulungan ko na kayo paano natin gawin yon. So, lagi ko nakakalimutan mag-change yon. Yun nga, no? So, yun ang sinasabi ko, guys. Pwede na kayong mag-register. Check nyo sa baba. Ilalagay ko sa baba yung link. Then, register na kayo. So, then, wag kayong magalala. Hindi yan magkakaroon ng conflict sa A3 account nyo. Kasi ang gagawin ni DepEd,
Once na ma-register na nila, magkakaroon ka ng panibagong account, i-upgrade nila yung account mo, or magkakaroon ka ng panibagong pero malabo kasi i-upgrade lang yung account mo, then ihiwalay ka lang niya by tenant, so meron ka pa rin. So at least ma-enjoy mo na. At yan, legit yan guys, alam naman natin, so hindi naman sa ano. Pero number one na pinapirate ng software is Microsoft. Hindi naman lahat ng teacher natin. Ako inaamin ko rin, bago ako nagkaroon ng Office 365, panay pirata rin ginagamit ko. Namimirata rin ako, at marami akong pinipirata guys. Yung mga mahal na software, pinipirata ko talaga, hinahanap ko yan. Pero ngayon, hindi ko na nire-recommend na mag-pirate pa tayo. Wala na. Dito sa Pilipinas siguro, wala nang teacher na mamamirate ng Microsoft Office. Pag na-release na yung Office 365 account natin, yung AT account natin, lahat ng teacher natin, legit na ang gagamitin nila. Pati yung mga anak nila, mga pinsan nila, kapatid, kaibigan. Dahil 5 yun, pwede nilang i-share yun. Pwede mong i-share yun sa anak mo, sa kapatid mo. So napakaganda nun. So wag nating sayangin wag nating sayangin ang pagod ng DepEd. Gamitin na natin habang maaga kasi malaki ang ibinayad nila diyan. I-maximize natin 'yan. Hindi ko alam kung gaano kalaki, pero kung i-check natin 'yan, hindi biro 'yan, guys. Pera din natin 'yan. Kumbaga tax ng bayan 'yan. I-maximize natin. So ngayon, inopen na ni DepEd. Nakita nyo naman, inopen niya na yung link. Ulitin ko uli yung link, So, share ko lang uli sa inyong link, guys. So, ito yung link natin, Kung mapapansin nyo, ito, bit.ly, capital MS, O365, reg, yan yung natin. Click mo lang yan. Pag click mo niyan, automatic pupunta ka na doon sa registration. Andito lang, kailangan mo lang i-register dito at deped.gov.ph. So magkakaroon tayo ng panibagong lagi ko nakakalimutan mag-maximize, guys. Sorry So ayan, dito ang kailangan mo lang dito at deped.gov.ph. Ang default natin dyan, your first name dot your last name, then or 00 kung meron man, 00 number. Yan yung account natin, yan ang default natin So then get started ka na. Pag click mo ng get started yan, may yan. Actually pag click mo, ito yung sinasabi ko sa kanya, I'm a teacher, I'm a student, I'm a teacher. Mamimili ka lang sa dalawang yan, guys, mga teacher. Siyempre, mga teacher natin, pipiliin nila teacher. Click mo lang yan, I'm a teacher. Then, pagkatapos niyan, may lalabas na ganito. Confirm mo lang yan, verification code. Kailangan ito valid. Pag ito valid, hindi mo makukuha yung sign up code. Kailangan mo yun. So, hindi mo pwedeng hulaan. So, naisip ko na marami sa atin na, lalo na maaring hindi yung nakabalita na hindi taga DepEd, try nyo mag-attempt. Yes, makakapasok po kayo, makakagawa po kayo ng password, makakonfirm nyo password nyo. Ang problema natin pagdating dito sa sign up code, kung hindi po kayo legit at wala po kayong deped.gov na account, huwag na po kayo magpagod dahil hindi nyo po matatanggap to. So magkakaroon tayo ng separate na tutorial paano mag-create nito. So, yun na, Yun na yung inaano natin. Switch tayo, guys. Sana may natutuhan na naman kayo. So, hindi naman sa hindi naman sa pinagmamalaki ko o pinagyayabang ko, pero uulitin ko ulit, guys. Ito ang isa sa pinakamagandang ginawa ng DepEd sa atin. Yung bigyan tayo ng educational account or academic account ng Microsoft. Kasi lahat tayo gumagamit Siguro 95% ng population natin sa Pilipinas gumagamit ng Microsoft Office.
So napakaganda nito. Huwag natin tong sayangin, gamitin natin to ng maayos guys. Ngayon pa lang magsimula na tayo. I-maximize na natin to. At sinasabi ko sa inyo, napakaganda nito. So, sana hindi kayo na-boring sa ano ko, no? Sa konting sa ginawa kong tutorial ngayon. Sana may natutunan kayo. Kung gusto nyo ma-update sa mga susunod na video ko, at marami pa akong lalabas na video, sigurado yan, tungkol sa Office 365, gagawa tayo yan sa Windows para ma-enhance natin mga teacher natin, alam nila kung anong gagawin, matulungan natin sila. So yun, so try nyo mag-subscribe, pa-click nyo yung bell, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba, sasagutin po natin yan. So ayun guys, magandang gabi uli sa inyong Pilipinas. Pero bago ako aalis ngayon, binabati ko magandang kaarawan sa happy birthday pare ko, si John Paul. John Paul, ITO ng Pampanga, isa nating kaibigan yan. Kasama natin sa trabaho, sa galaan. Isa sa pinakamagaling na ITO ng Region 3. So John Paul, happy birthday pare ko. Maraming salamat guys. So hanggang sa muli, stay tuned.